Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nananatiling pareho. Ito ay unti-unting lumalago at nakikita sa pagbabago ng ating ugali at pamumuhay. Hindi sapat na alam lang natin ang katotohanan. Ang layunin ay makita ito sa paraan ng ating pang-araw-araw na pagkilos. Ipinapakita ng talata na ang paglago ay may kasamang pagsisikap. Hindi ito kusang nangyayari. Pinipili natin na idagdag sa ating pananampalataya ang mabubuting katangian tulad ng pagpipigil sa sarili, pagtitiis, at pagmamahal sa kapwa. Ito ang proseso ng dahan-dahang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin habang tumutugon tayo sa Kanya. Sa praktikal na buhay, nagsisimula ito sa maliliit, pero konkreto at paulit-ulit na desisyon. Halimbawa, kung alam mong madali kang magalit, piliin mong mag-pause muna bago sumagot, kahit ilang segundo lang, at humingi ng tulong sa Diyos sa sandaling iyon. Kung nahihirapan kang maging consistent sa pagbabasa ng Kanyang salita, magtakda ng tiyak na oras araw-araw. Kahit 10 hanggang 15 minuto, at panindigan ito kahit hindi mo feel. Kung nahihirapan kang magmahal sa isang tao, magsimula sa simpleng hakbang, pakikipag-usap ng maayos o pananalangin para sa kanya. Si Karen ay may ugaling mabilis mainis, lalo na sa bahay kapag pagod na siya galing trabaho. Normal na sa kanya ang sumagot ng pabalang. Pero nang magdesisyon siyang seryosohin ang kanyang paglago, nagsimula siya sa isang simpleng gawain. Sa tuwing nakakaramdam siya ng inis, hindi siya agad magsasalita. Maghihintay muna siya ng ilang segundo at mananalangin kahit sandali. Hindi agad nawala ang kanyang struggle, pero napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang reaksyon. Hindi man perpekto, pero mas nagkaroon siya ng kontrol at pag-iingat. Doon niya nakita na ang tunay na paglago ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsunod sa maliliit na bagay. Ang paglago sa pananampalataya ay hindi nangyayari sa isang malaking desisyon lang, kundi sa araw-araw na pagpili na sundin ng Diyos sa maliliit na hakbang. Sa bawat tapat at konkretong pagsunod, unti-unting nahuhubog ang ating buhay upang iayon kay Kristo. Panginoon, salamat po sa paanyaya na lumago sa aking pananampalataya. Tulungan mo akong maging intentional sa aking mga desisyon araw-araw. Bigyan mo ako ng lakas na magsimula sa maliliit na hakbang at maging tapat sa proseso ng pagbabago. Naway makita sa aking buhay ang bunga ng iyong gawa sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.